Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya at pagpapala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Jum'ah na ito, na kung saan marami sa mga tao na inaasam-asam nila na maabutan nila itong Yawmul Jum'ah na ito upang sila'y makapagsagawa ng pagsamba sa Allah. Pero dahil sa dumating sa kanilang kamatayan ay hindi na sila nakaabot dito sa Yawmul Jum'ah na ito. Isa yun sa manifestation ng pagpapala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya ipinagkaloob doon sa mga tao na yun na hindi na nila naabutan itong Yawmul Jum'ah na ito. Kaya't marapat sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mawawala sa kanyang puso ang pagpapasalamat niya sa Allah. Anumang biyaya na dumating sa iyo, anumang pagpapala sa iyong buhay, dito sa mundo, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong hanap buhay, ay marapat na may kaakibat itong pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat in the first place, kabilang yun sa katangian ng isang mananampalataya na hindi nawawala sa kanyang puso ang pagpapasalamat niya sa Allah. Anumang dumating sa kanyang buhay, anuman ang kanyang pinagdaraanan, ay palagi sa kanyang puso ang pagpapasalamat niya sa Allah. Yun ay tanda ng kanyang pagiging isang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat nagtitiwala siya na kapag nasa kanya ang pagpapasalamat niya kay Allah ay mas lalong dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pabor, ang kanyang kahilingan. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum. At kung kayo ay magpasalamat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dagdagan ko sa inyo ang inyong mga kahilingan, ang inyong mga pabor. Kaya isa ito sa katangian ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang pagkakataon sa kanyang buhay o anumang estado na kanyang pamumuhay ay nasa kanyang puso ang palagi ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Simbolo lang ng kanyang pagiging isang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa itinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung papaano magpasalamat ang isang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, unzuru ila man asfala minkum. Tignan niyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong nasa ibaba niyo. Tignan niyo yung mga tao na mas mababa ang kanilang katayuan sa inyo. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. At huwag niyo tignan, sabi ng Rasulullah, yung mga tao na mas nakakaangat sa inyo. At sa ganung paraan, sabi ng Rasulullah, fahuwa ajdaru wala tajdaru ni'matallahi alaikum. Sa ganung paraan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay makakatulong sa inyo upang hindi nyo maliitin ang biyaya at pagpapala sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang maksud ng hadis na ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa syukur, pagpapasalamat ng isang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakagandang payo sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi may mga tao na ang nagiging dahilan kung bakit nawawala yung katahimikan sa kanilang buhay, sapagkat ang tinitignan nila, ang binabasihan nila sa kanilang pamumuhay dito sa mundo, yung mga tao na mas nakakaangat sila sa kanilang pamumuhay. Na yun ang nagiging dahilan na napoprostrate yung tao na yun. Napapressure siya sa makamundong bagay, kaya't hinahabol niya para makapantay man lang doon sa mga tao na yun na inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pamumuhay. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilang bahagi ng pagpapasalamat niyo sa Allah sa anumang biyaya na nasa inyong mga palad, tignan niyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao na nasa ibaba niyo, yung mga tao na mas maliit pa ang kanilang katayuan sa buhay kumpara sa inyo. At huwag niyo tignan yung mga tao na nakakalamang sa inyo pagdating sa makamundong bagay, sapagkat kapag yun lang ang judgment ng tao, yun lang ang basihan niya sa kanyang pamumuhay, yung mga tao na nakakaangat sa kanya ay unti-unting nawawala sa kanyang puso ang kontento niya, ang pagiging makontento niya sa biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, kapag ikaw ay nakakain ang iyong pamilya ng 3 beses sa isang araw at masarap ang iyong ulam sa 3 beses na kainan, alhamdulillah, dapat kang magpasalamat sa Allah. Bakit? Hindi lahat ng mga tao ay nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Kapag meron kang sasakyan, halimbawa, meron kang bisikleta, tignan mo yung mga tao na hindi sila nagkaroon ng bisikleta.
Sa ganoong paraan ay ma-appreciate mo yung biyaya sa iyo ng Allah na kahit ito ay maliit lamang para sa iyo, pero isa ka sa mga tao na pinagpala ng Allah sapagkat hindi lahat ng mga tao ay naa-afford nilang bumili ng bisikleta, ng motor, ng sasakyan. Ibig sabihin nun, makontento ka sa anumang ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ganong paraan, ay hindi natin mamaliitin ang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang kita natin sa hanapbuhay natin, sa trabaho natin, as long as na tayo ay nakapagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin napapabayaan ang alituntunin natin sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, magpasalamat ka. Bakit? Kasi maraming mga tao na mas maayos pa ang kanilang pamumuhay sa iyo. Mas marangya pa ang kanilang pamumuhay sa iyo, pero ang nakakalungkot lamang ay napapabayaan nila ang tungkulin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mainam yung pamumuhay ng isang tao na kahit ikaw sabihin natin na ikaw ang pinakamay maliit na pamumuhay dito sa mundo, pero hindi mo nakakalimutan ang obligasyon mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam ka pa doon sa tao na yun na nasa kanyang karangyaan ng pamumuhay dito sa mundo, pero sa kabila ng lahat ay nakakalimutan niya sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Para saan pa ba yung kayamanan o makamundong bagay na pinagsusumikapan mo dito sa mundo kung yung mismong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa Kanya, ang iyong pinabayaan? Walang saysay ang buhay ng tao dito sa mundo kapag iwanan niya ang pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala.